Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney George Garcia, Chairman po ng Commission on Elections sa COMELEC. Attorney, Chairman, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po Sir Jade, Sir Admar, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, unahin ko lang siguro yung mga local offices po ng COMELEC doon po sa mga lugar na apekto nitong lindol. Kumusta naman po, Attorney? Yung pong initial assessment natin, Sir Jade, Sir Admar, nung kauna-unahang talagang nagkaroon ng lindol, nakipag-communicate kagad tayo sa mga tauhan natin at sinabi naman nila, ligtas silang lahat. Yung pong aming mga opisina, kagamitan naman ay maayos din ang kalagayan at ligtas din sa awa po ng Diyos. At sa kasalukuyan, ang ating pong ginagawa ngayon, pinapag-assess natin sila patungkol naman sa kalagayan ng mga paaralan sa mga lugar kung saan nasalanta po ng lindol sapagkat napaka-importante po yan, lalong-lalo na yung kahandaan ng mga paaralan na yan kung ito ba pwede pa magamit o pwede gamitin sa mismong araw ng eleksyon sa barangay at SK. At siyempre, doon sa Bangsamoro parliamentary election ngayong darating na September 14. Napaka-importante po kasi yung integridad ng mga istruktura ay napanatili sapagkat napakahirap na yung ating mga kababayan ay dyan pa rin natin pabubutuhin kung ito ay magre-resulta sa kapahamakan nila. At the same time, inaalam natin kung kinakailangan bang ilipat yung lugar kung saan boboto yung mga kababayan natin o kung kinakailangan magtayo na lamang ng makeshift ang COMELEC doon sa mga paaralan na iyan upang hindi naman sila mapalayo doon sa mga lugar kung saan sila bumoboto. Opo, pero wala naman pong possibility na maaantala po yung kung sakali man yung mga halalan o eleksyon po sa mga ilang lugar dahil nga po sa pinsala sa infrastruktura, Attorney? Siyempre po, Sir Jade, ang maganda po ngayon kahit paano ay medyo malayo-layo pa yung ating November 2 Barangay and SK elections at yung po namang Bangsamoro Parliamentary ay September 14. So dahil may ilang buwan pa yan, more or less makakapag-ayos pa, makakapag-adjust pa yung ating mga tauhan, yung mga ibang ahensya ng pamahalaan at siyempre yung ating mga kababayan. At kung ito halimbawa ay nangyari yung napakalapit mismo sa araw ng eleksyon, yan po, pwede magresulta yung mga ganyan ng tinatawag na postponement of the election. Hindi naman permanente pero ang sabi lang ng ating batas, pwede i-postpone ang halalan nang hindi po hihigit ng 30 araw mula nang mawala yung mismong insidente na yan na nag-postpone ng halalan. Dito po dahil matagal pa ang halalan naman and therefore wala pong dapat ipangamba na magre-resulta sa hindi pagkakatuloy ng halalan natin. Opo, doon sa BARM parliamentary elections, kauna-unahan po yan. Gaano ho kahanda na ang COMELEC, Chairman? Well, kami po naman ay nasa rurok na ng ating kahandaan dyan po sa Bangsamoro parliamentary election. Ginagaransa po natin sa sambayanan, lalo na po yung mga kababayan nating Moro na tuloy na itong Bangsamoro parliamentary election. Wala naman pong ini-issue ang kataas-taasang hukuman sa mga petisyon na inihain upang patigilin o hindi ipatuloy ang halalan sa Bangsamoro. At number 2 naman, wala naman pong batas o kahit panukalang batas sa mababang kapulungan o sa Senado para i-reset muli ang Bangsamoro parliamentary election. Ito lang po kasi dalawang bagay na ito sa ating palagay ang pwede makapagpahinto sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Naging napakatahimik po yung naging filing namin ng candidacy noong Mayo 5 hanggang 7. Sa ating pong mga website, makikita na po ng mga kababayan natin yung listahan ng mga kandidatong magpa-participate sa halalan. Kasama na rin po yung mga nominado ng mga political parties. And ang ating po kasing Bangsamoro parliamentary election ay automated election. And therefore, ngayon pong buwan na ito, bago matapos ang Hunyo, magsisimula na po kami mag-imprenta ng mga balota na matatapos po ng mga kalahagitnaan ng Hulyo at bandang bandang Agosto, ma-deliver na po natin ang lahat ng kagamitan sa iba't ibang probinsya. Meron po kasi tayong mga tinatawag na provincial hub na naka-standby yung mga gamit natin. Opo, sa ngayon ho, Chairman, ano yung mga nanatiling hamon po ninyo para po sa pagsasagawa nitong BARM parliamentary elections? Sa security preparations po, Sir Jade, Sir Admar, okay naman din po dahil kahit paano matahimik pa rin ang lugar, ang rehiyon. Wala po kahit na untoward incident na masasabi nating election-related. Bagamat hindi pa naman nagsisimula yung election period o yung tinatawag na campaign period, kahit na nagsimula na yung filing ng certificates of candidacy. So far, so good po tayo dyan. Meron po mga ilang minomonitor ang COMELEC, katulad na meron kasing isang partido nagkakaroon ng tinatawag nilang intra-party dispute o
intramurals. Pero siyempre, yun naman pong kung meron mang konting gusto at kaguluhan sa partido yon, ay hindi naman po nakakaapekto sa kabuuan ng ating paghahanda at doon sa mga ibang partido rin. At dito po, 16 na partido ang magpa-participate sa rehiyon. Kahapon, nagkaroon na po kami ng pagdinig para alamin namin kung sino ang dominant majority party sa rehiyon at dominant minority party, kasama na rin yung 10 major political parties. Oo, gaano ho karaming mga kandidato ang pipiliin na mga botante at gaano rin karami pong mga registered voters po para po sa parliamentary elections, Chairman? Sir Admar, Sir Jade, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, 80 po kasi ang miyembro ng parlamento. Parlamento po kasi sila eh. Hindi po sa katulad na sa ating mga regular na sangguniang bayan, sangguniang palalawigan o sangguniang panlusod. Sila po ay parlamento. May 80 pong miyembro ang parlamento nila at 40 po dito ay manggagaling sa political parties. Ang 32 naman ay manggagaling sa tinatawag na parliamentary districts. Meron po silang 32 na parliamentary districts at pagkatapos po yung 8 ay manggagaling sa sectoral organizations na ihahalal din ng mga kababayan po natin. So more or less po, ganyan po kadami, bawat isang partido politikal may tigko 40 halimbawa na mga nominado at bawat isang parliamentary district ay may mga tigli 5 o 3 na kandidato naman ng iba't ibang partido politikal. Dito po sa buong Bangsamoro, sa kasalukuyan, meron po tayong 2.3 million na mga botante, lalo na po yung mga nagparehistro itong bandang huli. Kaya umabot ng 2.3 million ang boboto sa darating na halalan. Opo. Dito naman sa darating na barangay at SK elections, Chairman, gaano rin ho tayo kahanda at kung hindi ako nagkakamali, November 2, that's a holiday, Chairman. Yes po, tama po kayo. November 2 po ang ating barangay and SK elections. Bagamat may mga agam-agam, may mga sinasabi na baka hindi matuloy sapagkat may mga panukalang batas sa mababang kapulungan at sa Senado na ipagpaliban po ang barangay and SK elections. Siyempre si COMELEC po, hanggat walang batas na nagsasabing walang election sa November 2, tuloy-tuloy po yung paghahanda natin. Tapos na po yung mga balotan, mga ilang buwan na na-imprenta natin at ito nga po yung pinakita natin sa mga miyembro ng media nung nakaraang araw. At the same time, tayo po ay natapos na rin ang registration of voters nito pong Mayo 18 at ngayon po ay pina-finalize natin ang listahan ng mga botante. Mga more or less po ang botante para sa regular na barangay ay mga abutin tayo ng mga 73 million at sa SK naman po ay 25 million. Therefore, magpiprint po kami ng mga dagdag na balota para doon sa nadagdag na botante nung nagparehistro tayo mula October 20 to October 30 at siyempre po itong September 28 hanggang October 5, yan naman po yung filing ng certificates of candidacy natin sa buong Pilipinas para sa barangay. So more or less po, nasa 90 to 95% na po kaming handa para sa ating barangay and SK elections. May mga bagong patakaran ho ba na ipatutupad, Chairman, ng COMELEC para po doon para mas lalo pang mapabuti po yung botohan sa barangay at SK election? Sapagkat ang barangay and SK elections po ay manual na halalan at hindi po ito automated, iba po ang pulisiya, hindi katulad ng automated election. Pag nag-file po ng kandidatura mula September 28 hanggang October 5, ang lahat ng kandidato, sila po ay considered na kandidato. So inuulit ko po, considered na silang kandidato, hindi katulad ng automated election na pag nag-file ng candidacy, sila hindi pa considered kandidato, maliban sa unang araw ng campaign period, mga ilang buwan pa yon. So ibig sabihin po, kung magpa-file sila ng kandidatura ng October 5 halimbawa bilang barangay chairman o kagawad, sila po'y kandidato na bawal pa pong umikot, bawal po mangampanya sapagkat ang campaign period po ay magsisimula pa lamang sa October 21, 2026. So may ilang araw mula October 6 to 20 na sila po ay hindi pwede mangampanya, may premature campaigning, kakasuhan sila at pwede rin maging ground ng disqualifikasyon. So aside from that, wala naman pong iba na mga pagbabagong pulisiya dahil siyempre, dahil sa manual election, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ang pagboto at meron pa rin po tayo nagagawin na early voting hours, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa mga nakatatanda at mga may kapansanan. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, papaano po ninyo hinihikayat ngayon yung mga kabataan at yung mga bagong botante na lumahok nga dito sa darating na eleksyon?
Dahil sa sinasabi nilang medyo madaming problema ang bayan, sinasabi medyo magulo, at sinasabi nilang ang iba ay naghihikayat ng revolusyon. Ang sinasabi natin, hindi po revolusyon ang sagot, balota ang sagot. Hintayin po natin itong eleksyon na ito, itama natin yung sa palagay nating mga mali. Yung mga nakakaraan, ito ang pagkakataong pumili tayo ng mga maaayos na leader, kahit sa barangay pa lamang, bilang paghahanda rin sa ating halalan para sa 2028. Chairman, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pa bang pending sa Korte Suprema na kumukwestiyon doon sa BARM election? Meron pong nag-file kasi po noong magkaroon ng mga bagong batas patungkol sa redistricting na tinatawag, meron pa rin po naghain ng petisyon, kine-question yung naging batas na yan na nailabas ng Bangsamoro Parliament. Yun po yung isa, at meron din po nagke-question na dalawa pa tungkol sa dalawang issues pa rin naman tungkol sa Bangsamoro. Pero hanggang sa kasalukuyan naman po, hindi po nag-i-issue ang ating Supreme Court ng tinatawag na restraining order o yung pagpapahinto ng kahit na anong preparasyon. So yan po ang kadahilanan kung bakit si COMELEC ay nagtutuloy-tuloy sa ating pong paghahanda. Pero sakali man po, either way, kung pabor o halimbawa pabor doon sa petitioner, kaya naman po na mag-adjust pa ang ang COMELEC ukol dito? Ang date po kasi, Sir Admar, ng yung mismo pinifix na date ng halalan ay wala po talaga kay COMELEC. Yan po ay nasa Kongreso. Kung natatandaan po ng lahat, matapos magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na diniklarang unconstitutional yung huling dalawang batas na ginawa ng Bangsamoro, ang Kongreso po ay gumawa ng batas upang i-fix ang date ng halalan sa Bangsamoro ngayon darating po na September 14. So kung sakasakali pong ano man ang maging resulta, katulad ng inyong nababanggit, sa ating kataas-taasang hukuman, lalo pat halimbawa papabor sa petitioner, mukha pong kakailanganin muli ng isang batas upang ito po ay ma-reset at ma-fix sa susunod na date. Kaya po, yan po yung magiging komplikasyon kung sakasakali lamang. But in the meantime, again, September 14 po ang halalan sa Bangsamoro. Opo. Dito naman po sa special election, magkakaroon na po ba ng special election dyan po sa 4th District? Meron na po bang kautusan? Kailan na ito? Ano ang mga pangangailangan ng COMELEC para maisakatuparan na ito po, attorney, dyan po sa 4th District ng Cavite? Dahil nga po sa naging desisyon, Sir Admar, ng ating kataas-taasang hukuman sa kaso ng Hagidorn versus the House of Representatives. Ito po yung ginawa at nilabas ng Korte Suprema noong nakaraang taon lamang na ang sinasabi ng Korte Suprema, si COMELEC, ang may final na say kung dapat bang mag-hold ng eleksyon o hindi. Ang ibig sabihin, hindi na po kami kinakailangan maghintay pa ng deklarasyon mula sa mababang kapulungan kung sakali magkaroon ng vacancy sa kanila upang sabihin na may vacancy, at number two, upang magpatawag ng special election. Si COMELEC daw po ay obligado na magpatawag ng special election nang hindi po maaga ng 60 araw pero hindi po mas matagal ng 70 araw mula na magkaroon ng vacancy. Yan ang kadahilanan kung bakit ang COMELEC nagdesisyon na magkakaroon tayo ng special election sa August 29. Ang 60 days po kasi ay August 2 at ang 90 days ay September 2. So minarapat natin na gawin po ang special election ng August 29 kahit pa si COMELEC ay may kakulangan sa budget. Dahil alam niyo po, hindi naman po ito ina-anticipate ng COMELEC na magkakaroon at wala naman po tayong regular na budget. Para dyan, na ganyang mga more or less po kasi, kakailanganin natin ay 200 million para mag-conduct ng special election sa Dasmariñas, Cavite, dahil meron po itong more or less 437,730 na mga botante. Opo. So kumbaga, wala na yung panahon po, attorney, na pwede lang na mayroong caretaker sa isang distrito po. So obligado na, pag may nabakante ang isang posisyon, obligado na magkaroon agad ng special election. Yan po ang mandato ng Korte Suprema na sinasabi sa atin po sa Commission on Elections. In the meantime, habang wala pa pong special election, maaaring may caretaker na tinatalaga sa mababang kapulungan. Pero once po nagkaroon na ng halalan, syempre automatically wala na po yung caretaker, at yung kung sino yung mahahalal ay siya na po ang magiging kongresista sa naturang distrito. Opo. Magkano po ang kailangan po para po sa special election dyan sa Cavite? More or less po ay 191 million, more or less 200 million ang kailangan po natin. Naku po, ang laki pala nito. Para sa isang posisyon lamang po, attorney, maalala ko rin, meron ding special election dyan pa rin sa Cavite noong
noong ma-appoint si Ombudsman Remulla sa Department of Justice. Tama po ba? Tama po kayo. In fact, natatandaan po ng lahat na noong ma-appoint po siya ay una diniklara ng Kongreso na vacant ang posisyon at number 2, nagpatawag ng special election. Nung si Kalihim Rex Gatchalian po ay natalaga bilang sekretary ng DSWD, dati siyang kongresista ng Valenzuela, nagdiniklara po ng House of Representatives na vacant ang posisyon pero hindi po sila nagpatawag ng special election. Kaya hindi po kami nagpatawag ng special election. Ito pong namatay yung pong Congressman Salbame ng Palawan. Nagdeklara sila na vacant na posisyon pero hindi sila nagpatawag ng special election. Nung po yumao naman po si Mayor, dating Mayor, ngayon naging Congressman Edward Hagidoin, ay diniklara po nilang vacant pero hindi po nagpatawag ng special election ang mababang kapulungan kung kaya yung pong kaanak ay pumunta sa Korte Suprema at kinwestiyon. Kaya po nagresulta yan doon sa sinasabi kong Hagidoin versus House of Representatives. At yan po ang naging basihan ni COMELEC kung bakit tayo nagpatawag ng special election dyan po sa Antipolo City. Noong yumao naman, yung dating kongresista Acop. At sabi po, obligado si COMELEC na mag-conduct ng special election at kung wala ng budget, dapat hanapan ni COMELEC ng pagkukuhanan ng budget at all cost. Opo, bakit po kaya napakalaki ng budget? Ito po ba'y tumutugma doon sa bilang ng mga botante, registered voters sa 4th District? Opo, alam niyo po kasi nung tayo ay nag-hold ng special election sa Antipolo na may kulang-kulang lamang na 200,000 ang botante, 98 million na po ang amin pong kinailangan nun eh. Ito po ay 437,730. Lone district po ito ng Dasmariñas, Cavite. So halos doble sa pangangailangan na kakailanganin para doon sa special election natin na yan. Siyempre po, napakadami po nila ng mga presinto, napakadaming electoral board members na gagamitin at siyempre po yung mga balota na imprenta, pati na rin mga election paraphernalia. Manual election po ang special election na ito. Okay. Yun sana yung isusunod ko na tanong. So, hindi siya yung automated, yung talagang mano-manong isusulat nila po, attorney. Hindi po ba mas makakatipid kumpara doon sa automated? Wala po kasi tayong, remember po yung mga makina, hindi natin ito binili at yung mga makina po ay nirentahan lamang natin. At one-time gamit lang po yun, one-time rent. Kung bakit ito gagamitin sa Bangsamoro sapagkat nakalagay sa batas na pinromulgate po na naging batas, nakalagay sa Section 3 noon na kung ano ang ginamit natin ng mga kagamitan, sistema, machines, noong May 12, 2025 elections ay siya rin gagamitin para sa Bangsamoro parliamentary election. Pero sa Barangay SK, wala pong ganun eh. Kaya po manual po ang halalan. At saka po sa special election, manual po ang halalan. Parang yung ginawa po natin sa Antipolo. Manual po ang ginawa nating halalan doon. Opo. Kaya magkakaroon ng special election dahil po tinanggal na mga kapwa mababatas itong si Congressman Kiko Barzaga. Ang tanong, maaari pa ba siyang tumakbo sa same position sa kanyang distrito sa darating na special election? Pwede po. Pwede po, sapagkat yung pong pagkakatanggal ay hindi perpetual disqualification to hold public office. So, ibig sabihin, hindi po kami otorisado na tanggihan ng kanyang certificate of candidacy sapagkat hindi naman po nagkaroon ng isang krimen na kung saan ang krimen ay may karampatang perpetual disqualification to hold public office. So, makakapag-file pa rin po siya ng kanyang certificate of candidacy. Opo. Doon naman sa kaso, Chairman, si Jade po ulit ito. Doon sa kaso po ni Senator Rodante Marcoleta, anong status po noon? Wala na po siyang kaso sa amin sapagkat na-dismiss na po namin sapagkat wala na pong batas na nagpaparusa sa isang kandidato na hindi nagre-report o na-report yung kanya pong contributor. Dati-dati po, tama po, noong 1985 na Omnibus Election Code, pinaparusahan po yan bilang isang election offense. Subalit noong 1991, nagkaroon ng batas, binago, inamend yung umiiral na batas at sinabi na ang hindi pagre-report ng isang kandidato ng kanyang mga contributors ay hindi na kasong kriminal. Ito po yung na-decriminalize. Kung hindi na po ito kulong, kung hindi administrative fine na lang na maaaring 2,000 hanggang 20,000 piso. Opo. Pero doon sa mga contributors po niya, ongoing ho ba ang investigation po sa kanila?
Yes po, sapagkat hindi po kasi nabago yung batas naman noong 1985 na ang mga contributors ay dapat mag-report ng kanilang contribution sa Commission on Elections. Kung hindi, sila po'y mananagot bilang isang election offense. Pero natatandaan po ng lahat na yung pong mga contributors na hindi pa naman po namin napapasagot. At ibig sabihin, hindi pa po namin napapakinggan ang kanilang panig, kung kaya naman magandang mapakinggan pa rin. Kaya po kami magko-conduct ng preliminary investigation. At para makita natin kung maayos at maganda ba yung kadahilanan o depensa na kanila pong sasabihin. Madami po nagsasabi, Sir Admar, Sir Jade, na napaka-unfair. Bakit ang politiko ay absuelto? Bakit ang donor ay hindi? Ako po, I will readily agree na para nga, pag tinignan natin, para may unfairness. Kaya lang, siyempre po sa part ni Comelec, wala naman po kaming magagawa kung yun yung batas. Kami po tagapagpatupad lang naman ng batas, talagang kakailanganin mukhang dapat baguhin ang batas upang maiayos lang at hindi po maging unfair yung pong pag-treat ng ating batas sa iba't ibang whether kandidato o sa mismong nagbibigay sa kandidato. Opo, kung sakali man na may nilabag po yung mga campaign donors po ni Senador Marcoleta doon sa campaign finance operations or regulations, Chairman, ano yung possible na magiging kakaharapin po nito at madadawit ho ba ulit si Senator Marcoleta? Sa amin po, election offense lamang yon na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. At siyempre po kahit po halimbawa yun ang aming findings o determination, base po sa puntong yun, hindi po madadamay ang kandidato. Sapagkat yun nga po yung batas ay nagsabi na ang kandidato na hindi nag-report ng kanyang donor o contributor ay hindi na mananagot bilang isang kasong kriminal kung hindi administratibo lamang po. Opo, opo. At dahil sa mga isyong ito o mga kasong ito, may possibility ho bang mga bagong polisiya tayong ipatutupad para mas lalo pang higpitan yung monitoring ng mga campaign donations sa mga susunod na halalan? At least po, alam niyo po, ito yung positive side lamang nitong mga ganitong klaseng kaso. Na maganda po nangyayari ito bago sumapit ang isang napaka-importanting halalan, lalo na po ang 2028 national and local elections. Ang polisiya po ni Comelec, hindi po kami pwedeng basta magbago kung wala pong pagbabago sa batas. Siyempre kung ano yung batas, diyan po magiging basihan namin sa pagpapatupad ng isang polisiya. Kung kaya po sana, ito ay pagbubukas isip natin na kahit paano, lalo na po sa ating Kongreso, na baka pwede mapag-isipan na medyo ayusin at itama na yung mga nakita natin na hindi tama o mga mali. At the same time, kahit paano yung mga matatandaan na nating batas, baka pwede pong mabago para lamang maging updated naman at maiayos natin sa kung ano ang pangangailangan sa kasalukuyan. Opo, bukod dito kay Senator Marcoleta, alam naman natin na humaharap din sa isyong ganito, si Senator Cheese Escudero, Chairman, siya hubay absuelto na rin sa kaso na ito? Hindi pa rin po sapagkat una po, yung kanyang kaso although na-dismiss po ng Comelec, meron po kasing nag-file na isang kilala na vlogger na yung pong unang kaso kasi, motu proprio ni Comelec. Kumbaga sa kami lang po ang nag-inisyatiba niyan, wala naman pong nag-file o nag-complain na kaso dahil naging napaka-init yung issue, kami po ay nag-motu proprio. Yun po ay na-dismiss doon sa issue ng legality. Subalit na nag-file po ng separate na petition na complaint diyan po sa Law Department ng Comelec. Kaya po kami ay magtutuloy ng tinatawag na preliminary investigation. Inuna po namin yung mismong contractor niya o yung mismong donor, contributor, sapagkat ito po ay sapagkat hindi pa po namin napapakinggan yung panig naman niya. Ngayon, bakit po hindi muna magtuloy doon naman kay Senator Cheese Escudero? Ito ay sapagkat meron po kasing kaso na na-file sa Korte Suprema, kinwestiyon yung pagkakadismiss ng Political Finance and Affairs Department ng Comelec sa Korte Suprema. At ito po ay yung kaso yon ay against Senator Cheese and the Comelec Political Finance and Affairs Department. So bilang pagkilala sa jurisdiction ng Supreme Court ay amin po munang sinuspend o dinifer ang preliminary investigation sa kanya, pero inuuna po natin ngayon yung muna ng kanyang contributor donor. Opo, at may timeline ho ba kayo, Attorney, Chairman, pagdating po dito sa kaso ni Senator Cheese Escudero?
Alam niyo po, yung timeline po namin sa kanyang kaso, nakadepende sa kung ano ang disposisyon ng Korte Suprema. Kasi po kung ang Korte Suprema po ay nagsabi na tinatanggap nila yung mismo kaso. Ibig sabihin, hindi po dinismiss, hindi po binaliwala at meron pong in-issue na resolution ng Supreme Court sinasabi na pagbibigyan nila yung kaso, meaning hindi binigyan ng due course pero pagbibigyan nila, tatanggapin nila, idadakit nila yung kaso. So, ibig sabihin, isang indikasyon yan sa amin na mukhang magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema kaya kinakailangan hintayin po namin. Pero as far as yung donor po ay concerned, wala naman po siya doon sa kaso sa Supreme Court and therefore, pwede po kami magtuloy-tuloy ng investigasyon sa kanya. Bukod po kay Marcoleta at kay Escudero, meron pa bang mga senador, iba pang senador na nakikita po ninyo o humaharap ngayon ng kaso kaugnay nga dito sa campaign donations, Chairman, sa COMELEC? May mga kandidato pong nag-file ng kanilang certificates of ng kanilang mga statement of contributions and expenditure, nanalo at natalo na ongoing po yung aming tinatawag na motu proprio investigation sa kanila at kasama na rin po yung mga contributors, donors nila. Meron din po mga tumakbo bilang kongresista sa distrito at bilang pong kongresista sa tinatawag na party list naman. Meron din po tayong mga kandidato for governors at mga mayors na kasama rin po sa investigasyon, kasama ang mga contributors at donors po nila. Ngayon pa lang pinag-uusapan na ang 2028 elections. May mga bago ho ba kayong binabalak na bago ipatutupad? Pagdating naman po sa internet voting, yan ho ba ay possible na maging alternatibong gagawin po o pinag-iisipan o pinag-aaralan po ng COMELEC na ipatupad sa darating ng 2028 elections? Alam niyo po, bagamat merong kaso sa Korte Suprema questioning the internet voting, ang COMELEC po ay magtutuloy-tuloy pa rin sapagkat alam po namin na ito'y napakaganda na panukala para sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga OFW natin o yung mga nakatira abroad o mga nagtatrabaho abroad. At inaasahan natin na tataas ang bilang ng mga botanteng boboto sa darating na halalan. Ngayon po, meron po kami mga gagawin katulad ng mga nakita na issue. Halimbawa, yung sinasabi ng iba na dapat daw pagkaboto nila, makikita pa rin nila kung ano yung mga binoto nila. Yan po ay sinusolusyon na po natin. Noong una po kasi may apprehension kami na baka gamitin sa issue ng vote buying pagka pwede pa rin maipakita yung naikas na balota. Ngayon po sabi natin, sige, we are willing na to take the risk kasi ang importante naman ay ang botante pa rin ang may control sa kanyang boto. Pwede pa rin po namin maipakita sa kanila yung mismong balota na naikas po nila. Wala naman pong pinagkaiba rin yan sa aming palagay doon sa isang botante na pinadalhan dati natin ng sulat o envelope na naglalaman ng balota at pagkatapos boboto niya at ibabalik yung mismong balota sa embahada na nagpatulad niya sa kanya. So ibig sabihin, pwede rin niya mapicturan, pwede rin niya maipakita sa iba. Pero just the same, nandun po yung risk. Kaya lang, ang importante pa rin ay yung will of the electorate at yung mismong ballot secrecy. Pero malaki pa rin ang possibility, Chairman, since considering na ipatupad nyo na ito sa overseas, yung internet voting, pagdating naman dito sa Pilipinas, possible po, malaki yung possibility na ganun po yung mangyayari, Chairman. Para at least malesen ba yung gastos din doon sa mga makinang gagamitin? Dito po sa Pilipinas, mukhang hindi pa natin maipapatupad yung internet voting na tinatawag. Medyo yung infrastructure natin ay hindi pa ganun pa kaayos. Halimbawa po, yung internet, hindi naman po lahat ay may internet capability, lalo na yung mga island municipalities. Napakadami pa po natin mga lugar na hindi kakayanin na makagamit ng internet. So in the meantime, no choice po tayo kung hindi gamitin pa rin o gumamit tayo ng mga bagong makina. Take note po, yung mga makinang gagamitin natin para sa 2028 elections ay hindi yung mga makinang ginamit natin noong 2025. Ito po ay mga bagong makina base sa bagong terms of reference ng COMELEC na ito po ngayon sa kasalukuyan ay na kinukonsulta natin sa iba't ibang stakeholders. So ibig sabihin, at hindi rin garansya kung na yung mismo nanalo na noong 2025 na bidder na nag-supply sa atin ng machine ay sila rin ang magsusupply ng makina sa darating na halalan. Again, one-time use lang kasi yung makina na ginamit natin noong 2025. Alright. Attorney or Chairman, siguro huling mensahe po rin nyo sa lahat ng ating mga kababayan na kikinig at nanonood po sa mga oras na ito.
Huwag po sana natin babaliwalain ang barangay and SK elections. Sa maaaring yan ay maliit lamang, barangay lang natin, pero alam niyo po, napaka-importante sa ating buhay. Lahat ng gulo, away, problema sa mismong bahay natin, sa kapitbahay, sa mga kabarangay natin, ay sa barangay po tayo pumupunta. And therefore, dapat maghalal po tayo ng mga tamang tao. Dahil sa kahit paano, pag naghalal tayo ng tamang tao sa barangay, ibig sabihin, handa rin tayo maghalal ng mga tamang tao para sa ating pong nasyon, sa ating bansa sa darating na 2028 national and local election. Sa kababayan natin sa Bangsamoro, ito na po ang ating hinihintay bilang katapusan ng usapang pangkapayapaan natin. Ang halalan sa Bangsamoro, kung kaya kinakailangan tayong lahat ay may pakialam, tayong lahat ay merong boses sa pamamagitan ng ating mga balota sa pagboto sa darating na September 14. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga. Ayun po mga kababayan, si Chairman George Garcia ng Commission on Elections of COMELEC ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.